Ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, mga kasama, ang Pilipinas pumangalawa sa mga bansa sa Southeast Asia na mataas ang bilang ng mga nagugutom. Pagkabahala ng NAMPREL sa eleksyon kinontra ni COMELEC Chairman Brillantes. May plan B naman ho eh. Alam nila yan. Dapat they should know their citizens are. Mga Pinoy na nagkakampo sa labas ng konsulada ng Pilipinas sa Jeddah tumanggi sa tulong na temporary shelter. Samantalay, Consul General to Vancouver na inireklamo ng paninigaw sa isang OFW, dati nang maraming reklamo. Southeast Asian leaders nagkasundong kausapin ng China sa mga pinagagawang teritoryo. Sa negosyo natin, ang North Cotabato patuloy sa pagpapalago ng ekonomiya. At sa ibayong dagat, 238 ang patay sa gumuhong 8 palapag na pabrika ng damit sa Bangladesh. RMN News Nationwide. Pagsaysay is my God. Kailangan ng tao sa Senado, dissented matulungin, mahusay na tao, iboto si Ramon Magsaysay. Magsaysay, ibalik sa Senado. Numero 24 sa balota. Magsaysay is my guy, Magsaysay, mabuhay, iboto si Ramon Magsaysay. Magsaysay, ibalik sa Senado. Political advertisement paid for and by Ramon Magsaysay Jr., Unit 202, Centrum 2 Building, Valero Street, Makati City. Jack and Rile, kain mura para sa mga tao. Jack and Rile, tapat na presyo ang hangat para sa'yo. Jack and Rile, sa Senado tayo'y tutulungan. Jack and Rile, numero 12 sa balota. Jack and Rile, kay Jack and Rile, ox na ox tayo. Political advertisement paid for Jack and Rile, Macrima Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Political ad paid by Can Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Konti ng trabaho. Kung yung 35 years old nga, hirap pumanap. Lalong kawawa na ako. Di pwede kay Gordon yan. Patas dapat. Trabaho para sa lahat. Yan si Dick Gordon. Nakagawa ng 2 million jobs sa WOW Philippines. 300,000 jobs sa Subic, Olongapo, Zambales, Batangan at Pampanga. At 75,000 ang nakatanggap ng livelihood projects sa buong Pilipinas. Sir, nice jobs! Iboto, Senador Gordon. Trabaho mo, trabaho ko. This political ad was paid for Dick Gordon, Gallagher Street, Olongapo. This political ad was paid by Bagong Bayan, Volunteers for a New Philippines, Classica 1, HV de la Costa, Makati. Nancy Bina. Para sa akin, kapakanan ng kabataan ang laging una. Nancy Bina. Tutulungan ko ang mga taong hindi kayang protektahan ng kanilang sarili. Yan ang serbisyong Binay. Serbisyong dadalhin ko sa Senado. Nancy Binay, Nanay de Familia, number 5 sa balota. This political advertisement is paid for and by Nancy Binay, 8514 Kaong Street, San Antonio, Makati City. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Si Benigno Bamakino po. Noong 1986 People Power, ang hamon ng panahon ay tapusin ang diktadura. Ngayong 2013, ang hamon ay tapusin na ang kahirapan. Lalong-lalo na para sa magsasakang naghihikahos at kailangan ng suporta ng gobyerno. Sisikapin ko na ang bawat pamilya may trabaho, negosyo, kumikita at umaasenso. Benigno Bamakino po para sa Senado. Paid for and by Benigno Bamakino, 446 EDSA Makati. Bossing, sino pong senador nyo? Ang senador ko, bossing ang taong bayan. Ikaw yun at ako, tayong lahat. Ang senador nyo ba? Kaya ang senador ni Bossing? Say cheese! Escudero magbabago! Political advertisement paid for and by Cheese Escudero, Buhatan, Sorsogon City, Sorsogon. Sa iyo, ang gara ng buhay ko sa iyo. Buong buo ang tiwala ko. Ang gara na ako. Ang gara na tayo. Ang gara, ang sigaw ng bawat Pilipino. Ang gara na sa Senado.
political ad paid for by Gardon Gara, 7992 Heritage Building, Makati. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka boboto? Kasama, bilang na ang mga araw. 17 days na lang eleksyon na. Kapag maraming endorser, hindi kaya mahinang contender. Mission 2030, boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Tamang tao. Ang pinakamalaking mga balita. Abot sa bawat Pilipino. Saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas. Viernes ng umaga na ho, Abril 20, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Wayne De La Peña. Mabuhay Pilipinas. Ako si Banyo Beras. Tayo po ay live sa DYHB 612 RMN Cebu, DYHB 747 RMN Bacolod, DWAR 103.9 RMN Palawan, DYWC 801 RMN Dumaguete. Live international via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. At sa lahat po ng ating mga number 1 AM radio station sa buong bayan. Pumangalawa ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia na malala ang problema sa kagutuman. Ito ay base na rin sa isinagawang pag-aaral ng Food and Agriculture Organization ng United Nations. Kapantay ng Pilipinas ang Cambodia sa ikalawang pwesto sa mga bansa sa Southeast Asia na malawak ko ang problema sa gutom. Pumalo sa 17% ang bilang ng mga malnourished o katumbasyan ng 16 na milyon na mga Pinoy. Ang Lao People's Democratic Republic naman ang nangunguna pagdating sa problema sa kagutuman kung saan 28% ng mga mamamayan dito ay malnourished. Ang undernourishment ay nangangulugan na hindi sapat. Hindi sapat ang kinakain ng isang tao. Samantala, 17 araw bago ang halalan, tiniyak ngayon ni Commission on Elections Chairman Sixto Brillantes na reliable o maasahan po ang mga precinct count optical scan o PCOS machine. Kasunod rito mga kasama nilabas na sulat ng Citizen Armed Group na National Citizens Movement for Pre-Elections o NAMPREL, kung saan nakasadyaan ang kanilang pagkabahala sa reliability ho ng PCOS machine at ang kahandaan din ng COMELEC sakaling pumalpak ang mga ito. Sa interview ng RMN kay Brillantes, sinigurado nito na naaayos na lahat ng mga aberya sa PCOS machine na naitala noon pa anyang mock elections. Tiniyak din ito na may contingency plan na nilatag ang poll body sakaling may aberya sa mismong araw ng halalan. May plan B naman ho eh. Alam nila yan. Dapat they should know there are citizens are. Oo. May plan B. May contingency plans kami. Meron kaming continuity plans. Di sana, nag-uusap kami. Nag-uusap naman kami. Oo. Sabihin namin, ito ang plan B namin. Ito ang kung hindi nyo pa alam, ito ang gagawin natin. Ito. Nagbo-voters education ho kami. Sila ho tumutulong sa voters education. Paano nila kami tutulungan sa voters education kung sinasabi nila unreliable ang PCOS? Hindi rin iwasan ni Brillantes sa pamamagitan ng DCXL na pangaralan ng NAMPREL dahil sa halip na tulungan ng COMELEC ay binabatikos pa sila nila. Para namang kamay namin sila pero sinusuntok kami. Hindi ko naman siguro magandang tignan yun. Napaka nila para bang sinasabi na citizens sila. Pero sabi ko, bakit citizens kayo ng Commission Election pero tira kayo ng tira sa Commission Election? Ano bang klaseng pakikisama na yan? Tsaka hindi naman kayo parang neutral o hindi naman kayo yung impartial. At imbis na tinutulungan yung Commission Election, binabatikos nyo. Si COMELEC Chairman Sixto Brillantes, RMN. RMN, RMN, RMN.
Tiniyak ng Philippine Consulate sa Jeddah na hindi nila pinababayaan yung mga kababayang Pinoy na nagkakampo sa harapan ng tanggapan dahil sa nakaambang crackdown ng Saudi government laban sa mga illegal workers. Pinabulanan ni Consul General Uriel Norman Garibay ang akusasyon ng ilang militante na nagprotesta sa Department of Foreign Affairs na wala silang ginagawang aksyon para sa mga OFWs. Nilinaw niyang mismong yung mga OFWs ang tumatanggi sa kanilang tulong at karamihan sa mga Pinoy na nagkakampo ay nagtayo ng tent sa pribadong lote sa harap ng konsulada. Paliwanag pa ni Garibay na nag-alok sila ng maayos na bahay na matutuluyan para sa mga kababaihan at mga sanggol, pero 7 lamang sa mga ito ang tumanggap sa kanilang tulong. Karamihan daw sa mga nagkakampong OFW ay tapos na ang kontrata pero ayaw pang umuwi ng Pilipinas at karamihan rin sa mga ito ay tumakas mula sa kanilang amo. Kasama, humingi na po ng paumanhin o dispensa itong si Philippine Consul General to Vancouver, Jose Ampeso, sa ginawa niyang paninigaw sa isang overseas Filipino worker sa konsulada. Ito ay matapos batikusin ng mga netizens ang kumalat niyang YouTube video sa ilang social networking sites kaugnay sa paninigaw niya sa kapwa Pinoy na humihingi ng donasyon. Ano ba ano? Yung compulsory? Sinasabi ko sa niya, magbigay kayo sa puso nyo. Hindi mo kinokontra mo. Pasok ko na. Pasok ko na. Ano wala mo sabi? Pasok ko na. Pasok ko na. Yan po yung clip sa YouTube. Nakiusap naman si Ampeso na sana'y huwag siyang agad husgahan ng publiko. Samantala sa interview ng RMN kay DFA Secretary o DFA official Rafael Seguis, pinauwi na nila ng bansa ang konsul para bigyan ng pagkakataon ng mga pagpaliwanag sa mga undiplomatic act nito. Pinauwi na po namin, upon instruction po ni Secretary Rosario, pinauwi na po namin si Consul General J. Ampeso. In fact, darating siya ngayon sa Lunes ng madaling araw para nga magbigay ng kanyang side kung ano talaga nangyari doon sa incidente na yun na talaga naging viral ngayon. Nakita namin sa YouTube, ang daming emails, ang daming mga comments doon, talaga nakakasindak yan. Discuss, dismay, disappointment, galit. Si Ampeso ay minsan ang nasangkot sa controversial noong 1996 kung saan nireklamo po ito ni dating presidential daughter Luli Arroyo ng kasong sexual harassment. Pinatawan din ito ng 6 na buwang suspension noong 1997 dahil naman umano sa misconduct sa mali paggamit ng kanyang posisyon para bumili ng magarang sasakyan na walang binabayarang buwis. Nagkasundo na ang mga leader ng bansa sa Southeast Asia na kausapin ng China kaugnay sa territorial disputes at ang pagtulak ng Code of Conduct sa maritime issues. Ito ay napagdesisyonan sa isinagawang 22nd Association of Southeast Asian Nations sa Bandar Seri, Begawan sa Brunei kung saan dumalo si Pangulong Noynoy Aquino. Magugunitang itinulak ni Pangulong Aquino sa ASEAN sa mga nakalipas sa summit ang usapin sa China kaugnay sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng pinuno ng Brunei na si Sultan Hassan al-Bolkiah na isama sa agenda ng summit ang mga pinag-aagawang isla sa South China Sea. Binigyan din ni Bolkiah na kinakailangan na ipatupad at sundin ang umiiral na Declaration on the Conduct sa lahat ng mga bansang sangkot sa issue ng South China Sea. Bukod sa Pilipinas, kabilang din sa mga nagkiklaim sa South China Sea ang Brunei, Malaysia, Vietnam at Taiwan. RMN Nationwide Report. Mga kasama, mayor po ng Nunungan, Lanao del Norte, sugatan sa ambush, 10 kasama, patay. Kasama natin sa Balita Live, Jenner Cabanday ng RMN Iligan. RMN Report. Patuloy pang nagpapagaling ngayon si Lanao del Norte Nunungan Municipal Mayor Abdul Malik Natamparan matapos ito inambush alas 6:30 kagabi sa Barangay Malaig ng nasabing munisipyo. Sinabi ni PNP Lanao del Norte Provincial Director Police Senior Lieutenant Gerardo Rosales na maliban kay Mayor Matamparan may 10 patay at 9 na sugatan sa nasabing pananambang. Nasa isang pribadong pagamutan ngayon dito sa lungsod ng Iligan ang nasabing mga biktima. Nilinaw ni Rosales na walang kinalaman sa politika at rido lang umano ang posibleng dahilan ng pang-aambush. Patuloy pang ginagawa investigasyon ng mga otoridad sa naturang pangyayari. Kasama mo si XIC Iligan, Jenner Cabanday, Tapak RMN. Radyo mo nationwide. Mission 2013. Boboto ako.
Isa si Team Pinoy Senatorial Benigno Aquino sa mga inendorso ng grupong US Pinoys for Good Governance. Ayon sa grupo, halos puro Team Pinoy candidates ang kanilang inendorso dahil gusto nilang maisaayos pa ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagpapatakbo ng bansa. Labis na pa na itong hinatuan ni Bam Aquino at itinuturing na ang bagong endorsement na ito ay isa pang pagpapatunay ng sinseridad at paninindigan ng Team Pinoy para sa good governance at integridad sa gobyerno. Ayon kay Bam Aquino, napakalaking bagay ng endorsement ng US Pinoys for Good Governance at lubos ang kanyang pasasalamat at sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya. Kasabay niyan, tiniyak ni Bam Aquino na kanyang ipagpapatuloy ang labang sinimulan ng administrasyon ni Pinoy noong 2010 at lalo pang paitingin para tapusin ang kahirapan sa Pilipinas. Mission 2013. Boboto ako. Ang iba pa mga importante mga balita ngayong umaga sa inyo sa pagbabalik po namin. RMN News Nationwide. Jack and Rile, pagkain mura para sa mga tao. Jack and Rile, tapat na presyo ang hangat para sa'yo. Jack and Rile, sa Senado tayo'y tutulungan. Jack and Rile, numero 12 sa balota. Jack and Rile, kay Jack and Rile, ox na ox tayo. Political advertisement paid for. Jack and Rile, Macrima Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Political ad paid by Can Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Hirap humanap ng trabaho. Pag pangit ka pa, sugi ka. Di pwede kay Gordon yan. Patas dapat. Trabaho para sa lahat. Yan si Nick Gordon, nakagawa ng 2 million jobs sa WOW Philippines, 300,000 jobs sa Subic, Olongapo, Zambales, Bataan at Pampanga at 75,000 ang nakatanggap ng livelihood projects sa buong Pilipinas. Sir, good job! Iboto, Senador Gordon. Trabaho mo, trabaho ko. This political ad was paid for Dick Gordon, Gallagher Street, Olongapo. This political ad was paid by Bagong Bayan, Volunteers for a New Philippines, Classico 1, HV de la Costa, Makati. President Noy, sino po ang senador niyo? Ang senador ko, ehemplo sa tuwid na daan. Magkaiba man ang pinagmulan, iisa naman ang patutunguhan. Talagang nasa tamang lugar ang puso. Ganito rin ba ang senador niyo? Say cheese! Political advertisement paid for by Cheese Escudero, Buhatan, Sorsogon City. RMN News Nationwide. Tuloy sa mga balita natin ngayong umaga sa RMN News Nationwide. Ilang camper sa Philippine Consulate sa Jeddah. Ito ay rugtong pa rin ang balita kanina. Ililipat to sa shelter ngayong weekend. Sama natin sa balita live, Joyce Adra. RMN Report. Lilipat na sa shelter ang ilang campers na stranded OFW sa Jeddah. Ito ay matapos makumbinsin ng Philippine Consulate ang mga ito na lumipat na sa shelter, lalo na ang mga kababaihan na may mga kasamang anak. Una nang humingi ng tulong sa Saudi government ang konsulada para sa emergency shelters sa mga kababaihan at sa mga bata. Hiniling na rin ng Philippine Consulate ang pag-waive sa multa ng undocumented OFWs at ang pagpapalabas ng no objection certificate ng employers ng mga tumakas na OFWs. Kasama mo sa DFA, Joyce Collantes Adra, Tatak RMA. Dalawang bagong COMELEC commissioners dapat magpakitang gilas. Kasama natin sa balita si Grace Mariano. RMN Report. Pinayuhan ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang dalawang bagong commissioners ng Commission on Elections o COMELEC na magpakitang gilas at maging patas ngayong halalan. Ang diin ni Jinggoy, ang darating na halalan ang magiging sukatan ng kakayahan at katapatan sa tungkulin ni na COMELEC Commissioners Louis Tito Gia at Al Pareno. Pagkatapos ng eleksyon ay pagbabalik na sa sesyon ng Kongreso kung saan dadaan pa rin ang dalawa sa Commission on Appointments. Paliwanag ni Estrada, ang ideal sanang sitwasyon ay makilatis muna at makumpirma ng CA ang umuupo sa COMELEC, pero wala na kasi ngayong pagkakataon na ito ay gawin dahil itinalaga ang dalawa sa panahong nakabreak ang sesyon ng Kongreso. Bukod kina Gia at Pareno, hindi pa rin nakakalusot sa Commission on Appointments si COMELEC Commissioner Grace Padaka. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. May balita tayo mula Malacanang, yung palasyo ho'y tiwalang makakapasok ang lahat ng Team Pinoy sa Magic 12. Sama natin sa balita ay si Deo de Guzman. RMN Report. Malaki ang tiwala ng Palasyo ng Malacanang na mahaba pa ang panahon para makahabol ang tatlong kandidato ng Team Pinoy na hindi nakapasok sa Magic 12 ng mga election surveys. Sa pinakahuling inilabas ng survey kasi ng SWS nitong linggo na ito ay 9 sa 12 senatorial candidate ng Liberal Party Coalition ang pumasok sa Magic 12 kung saan hindi nakapasok sina dating Senador Ramon Magsaysay Jr.,
Riza Ontiveros at dating Senador Jambi Madrigal. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Falte, tiwala silang makakapasok pa rin ng 3 miyembro ng Team Pinoy dahil mahaba pa ang panahon para maiparating nila magsaysay ang kanilang plataporma sa publiko. Pursigitoan niya silang makuha ang 12-0 win sa halalan at ngayon ay todo ang pangangampanya ni Pangulong Ninoy Aquino para maipanalo ang kanyang mga kandidato. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Ang una ay nangangamba na rin sa 2013 election. Kasama natin sa balita Conde Bata. RMN Report. Nababahalang United Nations Alliance o una sa hindi pagkakakuha ng COMELEC sa source code sa PICOS machines kung saan makikita ang detalyadong bilang ng boto. Ayon kay una Senatorial at Zambales Representative Mitos Magsaysay, nakabahala na pumayag umano sa ganitong sistema ang COMELEC na patunay ng kawalang kahandaan. Nistula din anya pagkikipagsapalaran na mangyayari sa resulta sa May 13 election dahil hindi naman makikita kung paano ang bilang na ginawa ng PICOS machine sa mga balota. Git pa ng una ay idaman dapat ito sa Smartmatic na makuha ang source code upang hindi nasasakripisyo ang boto at kinabukasan ng publiko. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Ang pamamahagi naman ng mga sample ballots itinigil na ng COMELEC. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Sa nakasanayan, hindi na mamamahagi ngayon ang Commission on Elections sa mga sample ballots para sa lalapitang May 2013 midterm elections. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, ipinapaubaya na nila sa mga political parties at mga kandidato ang pamimigay ng sample ballots. Sinabi pa ni Jimenez na ang ballot templates naman ay makikita rin sa kanilang website na www.comelec.gov.ph. Nilinaw pa ng opisyal na wala epekto sa kanilang desisyong huwag mamigay ng sample ballots ang mahabang listahan ng mga party list candidate na batid na sinimula na ng COMELEC Regional Offices ang pamamahagi ng voters information sheet na naglalaman ng present location ng isang botante, mga dapat at hindi dapat gawin sa araw ng halalan. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZXL 558, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Problema naman mga kasama sa supply po ng kuryente sa Mindanao pa rin. Tiniyak na hindi problema sa eleksyon. Kasama natin sa balita, Rhea Mamboga. RMN Report. Walang nakikitang magiging problema ang Commission on Elections sa nararanasang malawakang brownout sa Mindanao sa darating na election 2013. Sa press conference sa Campo Crame kahapon, sinabi ni COMELEC Chairman Sixto Brillante na nakabili sila ng 1,700 units ng generator set. Aniya magsisilbing power supply ang mga ito sa mga polling precinct sa Mindanao na makakaranas ng brownout sa araw ng eleksyon hanggang sa panahon ng bilangan ng boto at proklamasyon ng mga mananalo. Sa monitoring ng otoridad, dumaranas pa rin ngayon ang salit-salitang 6 hanggang 7 oras kada araw na kawalan ng supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Mindanao, kung saan pinangangambahan ng ilan na posibleng maganap ang mga insidente ng dayaan kapag may brownout. Kung hindi naman ay ang pagkabulilyaso ng transmission ng election results ng PICOS machines. Kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak RMN. RMN Nationwide Report. Deployment ho ng mga Marines sa Misamis Oriental nagsimula na. Kasama natin sa balita live, Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report. Sinimula na kagabi ang deployment ng Philippine Marines Oriental matapos ng pananambang sa convoy ni Hingog City Mayor Ruthie Gingona Sabado ng gabi. Sinabi ni Force ID spokesperson Major Leo Bongosya na tinatayang aabot sa 500 Marines ang idineploy sa probinsya, partikular na sa Hingog City. Kinumpirma naman ito ng isang kagawad ng Hingog City na may pwersa na umano ng Marines, lalo na sa paligid ng lugar na pinangyarihan ng pananambang. Hindi rin malaman kung hanggang kailan mananatili ang Marines sa lalawigan. Dagdag pa nito na mas nakadagdag umano ng takot sa ilang mga residente ang puwersa ng Marines. Itinanggi naman ng Force ID na may mga barangay ngayon sa Hingog City ang ginawang and kabilang din sa itinanggi ng militar na hindi dahil sa may presensya ng Marines ay hindi na nila kayang gampanan ang kanilang trabaho. Gayun pa man, nagpapasalamat na lamang umano sila dahil may katuwang sila lalo na nito panahon. Samantala, kontrolado na ngayon ang mga otoridad ng sitwasyon sa buong lalawigan ng Misamis Oriental. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alwin Saliring, Tatas, RMN. Radyo mo nationwide.
Mga park rangers nanindigang hindi po nagpapabaya sa pagbabantay sa Tubataha. Kasama natin sa Balita Live, Pedi Sabando ng RMN Palawan. RMN Report. Ipinagtanggol kahapon ng pamunuan ng Tubataha Management Office na walang kasalanan o walang pagkukulang ang kanilang mga park rangers sa pagbabantay sa Tubataha kaugnay sa nangyaring magkasunod na pagpasok at pagsadsan ng barko ng Amerika na USS Guardian at Minlong Yu na pagmamayari naman ng mga Chinese national. Batay sa press conference na ipinatawag kahapon ng TMO, Philippine Coast Guard at ilang pang ahensya ng pamahalaan dito sa Puerto Princesa, sinabi ni Glinda Simon ng Tubataha Management Office na walang pagkukulang sa pagbabantay sa panig ng kanilang mga park rangers, kundi aksidente lamang umano ang magkasunod na pagpasok at pagsadsad ng dalawang barko ng ibang bansa sa may Tubataha Reef. Bukod dito, nilinaw din ni Simon na wala rin silang ginagawang investigasyon sa kanilang mga park rangers sa ngayon. Sa halip ay naninindigan sila na nagbabantay daw ng maayos ang kanilang mga park rangers sa lugar. Matatandaan kasi na nasa 1 nautical miles lamang halos ang layo mula sa park rangers station ang lugar na pinagsadsaran ng dalawang barko ng China at Amerika. Kasama mo sa DWAR Armen Porto Princesa City, Palawan, Pedi Sabando, Tatak, Armen. Radyo mo, Mission 2013. Boboto ako. Hindi na nagtaka si re-election Senator Alan Peter Cayetano sa resulta ng isinagawang pag-aaral ng National Statistical Coordination Board kung saan hindi ho nagbago ang lagay ng pamumuhay ng mga mahihirap. Sa interview ng RMN kay Cayetano, sinabi dito na sa kabila ng umaangat na ekonomiya ng bansa, marami pa rin mga mahihirap na pamilya. Ito niya ay sa kanyang natuklasan na sa kanyang isinagawang listening tour sa iba't ibang lugar sa bansa para sa kanyang plataforma na Pitik, Presyo, Trabaho at Kita. Ayon kay Cayetano, 10 taon pa ang hiintayin bago maramdaman ng mahihirap na pamilya ang pagtaas ng ekonomiya, kaya't itinutulak nito na bigyan ng puhunan ng mga maliliit na negosyo sa bansa. Git ni Cayetano, karaniwang kasing tumatakbo sa mga nagpapautang tulad ng 5-6 yung mga mamamayan para lamang makapagnegosyo at magkaroon ng konting kita para sa pamilya. Kaya tinutulak ko nga na naman ako questionin natin yung statistics. Ako mismo, hindi naman ako statistician, hindi ko nakita yung method na ginamit nila. So hindi ko alam kung totoo to. Pero totoong maraming hirap na hirap sa ating bansa. Kaya isang tinutulak natin, Karoji, na bawat region ay bigyan ng 500 million for small businesses. Ang main para, kasi Roji, kahit saan ka pumunta, 5-6 ang main source ng kapital ng ating mga kababayan. Yan ho talagang takbuhan eh. Paano ka naman lang negosyo na sa utang pa lang 20% na, samantalang ang ating mga negosyante na malalaki wala pang percent a year, samantalang ang ating mga malilit na negosyante 20% isang buwan. So nakikita po natin na maraming pwedeng gawin ang ating gobyante para tumulong sa ating mga maliliit na negosyante at yung gusto magnegosyo para umunlad ang ating bayan. Si re-election Senator Alan Peter Cayetano sa interview ng RMN. Mission 2013. Boboto ako. Mga kasama, update muna tayo dito sa chairman na sugatan po sa ambush. Ay nako, may nangyari na sa kanya. Si Daisy Mangod, RMN Cotabato. Daisy? RMN Report. Blanco pa rin ang mga otoridad kung ano ang motibo at kung sino ang nasa likod ng nangyaring pagsabog sa service vehicle ng barangay chairman ng barangay Makasampen, Gindulungan, Maguindanao kahapon. Nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang masusing investigasyon ng kapulisan hinggil sa insidente. Patay sa naturang pagsabog si barangay chairman Salindato Rajamuda at 2 kabataan rin ang nasugatan. Isa dito ay ang 17 anyos na anak ng biktima at isang residente sa lugar. Pasado alas 5 ng umaga kahapon ang sumambunat ang minamanehong sasakyan ni Salindato habang binabaybay nito ang National Highway ng poblasyon Gindulungan. Una nang inihayag ng alkalde ng Gindulungan na posibleng mga kalaban ang responsable sa krimen. Hindi pa matukoy kung anong uri ng improvised explosive device na sa sobrang lakas ng pagsabog ay halos wasak ang Toyota Tamaraw FX ni Chairman Salindato at tumilapon pa ng 3 metro. Ayon kay Gindulungan PNP Chief of Police, Police Inspector Jufy
Secretary Ventura sa panayam ng RMN Cotabato, subject for laboratory findings sa mga fragments na kanilang nakuha mula sa pinangyarihan ng pagsabog. Sinabi pa ni Ventura na isinilid sa isang lata ng gatas ang IED at inilagay sa talahiban na pinasabog ng saktong dumaan sa lugar si Raja Muda. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Mga kasama, tinataguyod po ngayon ng pamahalang panlalawigan ng North Cotabato ang pagpapalakas ng ekonomiya ng probinsya. Kaugnay ito ay sinimula ng pagkakaroon ng 3,000 hektaryang taniman ng pinya sa bayan ng Bisilan at pagkaroon ho ng kumpanya ng Del Monte Philippines sa bayan ng Tolonan. Bukod dito ay matatapos na rin ating Gaisana Mall sa lungsod ng Kidapawan. RMN News Abroad. Sa Bangladesh, umabot sa 238 ang bilang ho ng mga namatay sa gumuhong 8 palapag na pabrika ng mga damit sa Dhaka. Sa report, mahigit 2,000 ang na-rescue rito, kabilang na yung 40 katao na nakuhang buhay kahapon. Una niyan, ipinagutos na ng Bangladesh Court na dumalo sa pagdinig ang may-ari ng naturang gusali at ang kontraktor na nito sa April 30 para sa investigasyon. Kinumpirma ni Prime Minister Sheikh Hasina na napakalaman nilang 90% ng mga buildings sa Bangladesh ang hindi sumusunod sa safety code. Noong sa November of 2012, isang trahedya rin ang naganap sa Bangladesh kung saan 112 katao ang namatay matapos masunog yung isang pabrika rin ng damit. At mga kasama, live na live pa rin mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo po narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Ngayon ay Biyernes, April 26, 2013 na tayo. Sa mga taga General Santos, susunod na dyan si kasamang Ina Daven at si Brian Oñate sa RMN News Diretso, Balitang Jensen sa numero 1 DXMD 927. O rin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube mga kasama, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Siyempre kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. Buddy Obera. Ito pa rin ho sa tahanan na may pinakamaraming number 1 ngayong 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013, ang RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years sa maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa. Isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Tatak, alas 7:32 ng umaga. Tatak, RMN.